Huwag kang bibitit, Lita. Huminga ka, anak. Habang nilalabanan ng bata ang hika sa aking bisig, naririnig ko ang masigabong palakpakan sa labas para kay Doña Emilia. ₱1,000,000 ang donasyong natanggap niya para sa gamot, pero ang hawak ko ay isang lalagyan ng inhaler na matagal nang walang laman. Ramdam ko ang panginginig ng maliliit na balikat ni Lita. Ang bawat paghitit niya ng hangin ay parang karayom na tumutusok sa dibdib ko. Sa labas ng pintuan ng klinik, ang boses ni Doña Emilia ay punong-puno ng pagkukunyari. Ang bawat sentimong ibinibigay ninyo ay nagiging buhay para sa ating mga anak. Pahayag niya sa mikropono kasabay ng hiyawan ng mga donor at ng mga mamamahayag. Si Lita ay isa sa 50 batang itinuring kong kapatid sa Bahay Pag-asa. 7 taon na ang nakalilipas nang bumalik ako rito mula sa Manila, dala ang diploma sa social work at ang matinding utang na loob sa babaeng nagluwal sa akin sa mundong ito kahit hindi ako galing sa sinapupunan niya. Pero habang hinahaplos ko ang likod ni Lita na nagsisimula ng mangitim ang mga labi ang pagmamahal na yon, ay unti-unting napapalitan ng isang nakakasulasok na katotohanan. Nanay, masakit! Bulong ni Lita. Tumakbo ako patungo sa cabinet ng mga gamot. Wala. Kahapon lang nakita kong pumasok ang 3 kahon ng bagong supply. Binuksan ko ang logbook, pero blanko ang pahina para sa petsam ito. Isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ang pumuno sa hangin sa likuran ko. Olivia, bakit nandito ka pa? Ang mga bisita ay naghihintay sa iyo sa main hall. Ikaw ang face ng ating charity ngayong gabi, hindi ba? Humarap ako. Nakatayo si Doña Emilia sa pintuan suot ang gintong kwintas na hindi ko nakita kahapon. Sa likuran niya nakasunod ang kanyang anak na si Bianca na abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kamera. Nay, kailangan ni Lita ng gamot. Wala na ang supply sa imbakan. Nasaan ang mga gamot na dumating kahapon? Diretsyang tanong ko kahit ramdam ko ang paghigpit ng lalamunan ko. Nagkatinginan sina Emilia at Bianca. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Olivia, huwag kang maging emotional. Ang operasyon ng may-ami na ito ay nangangailangan ng pondo. Minsan, kailangang ilaan ng resources sa kung saan ito mas mapapakinabangan. Mapapakinabangan. Halos pabulong na sagot ko. Nay, ang mga batang ito ang dahilan kung bakit tayo nakakatanggap ng tulong. Kung walang gamot, mamamatay sila. Huwag mo akong turuan, Olivia. Putol ni Emilia. Ang boses ay matalim at walang emosyon. Lumapit siya at hinawakan ang aking baba ng mahigpit. Dahil sa akin, hindi ka namatay sa kalsada. Utang mo sa akin ang bawat hininga mo. Kaya kung ayaw mong mawala ang lahat ng pinaghirapan natin, manahimik ka. Pinitawan niya ako at tumalikod senyales na tapos na ang usapan. Pero bago sila lumabas, nahulog ang isang resibo mula sa bulsa ni Bianca. Pulot ko ito agad. Ito ay resibo mula sa isang kilalang online marketplace para sa pagbebenta ng mga gamot na naka-address sa pangalan ni Bianca. Habang nagmamadali ako inilabas si Lita para dalhin sa pinakamalapit na ospital, gamit ang sarili kong ipon, isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Kung ang mga donasyong para sa kaligtasan nila ay ibinebenta para sa luho ng mag-ina, ano pa ang iba nilang itinago sa loob ng mga pader na ito? Pagbalik ko mula sa ospital, pagkalipas ng ilang oras, ang Bahay Pag-asa ay tahimik na. Pero nang dumaan ako sa tapat ng bodega, nakita ko ang isang truck na nakaparada. Nagkakarga si Bianca ng mga kahon ng gatas at diaper, ang mismong mga donasyong dapat ay para sa buwang ito. Hindi na ako nag-isip. Kinuha ko ang aking phone at nagsimulang mag-record. Pero sa gitna ng pagkuha ko ng video, biglang humarap si Bianca. Ang kanyang mukha ay hindi bakas ng takot, kundi ng isang mapang-asar na ngisi. Alam mo, Olivia, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ito, ani Bianca, habang papalapit sa akin. Hindi ka lang basta empleyado rito. Sa mata ng batas, hindi ka talaga umiiral. Natigilan ako. Ano ang ibig mong sabihin? Magtanong ka sa nanay ko, sagot niya, habang ikinakasa ang pinto ng truck.
Baka mahanap mo ang sagot sa loob ng folder na ayaw niyang ipabuksan sa'yo kailanman. Naiwan akong nakatayo sa tapat ng bodega, ang lamig ng gabi ay tila tumatagos sa aking balat. Ang mga salita ni Bianca ay hindi lamang isang pagbabanta. Ito ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Hindi ako umiiral. Anong ibig niyang sabihin? Dahan-dahan akong lumapit sa truck na naiwan ni Bianca. Bukas pa ang likurang bahagi nito. Sa gitna ng mga kahon ng gatas at diapers, nakita ko ang isang maliit na sobre na nahulog. Dinampot ko ito mga dokumento ng pagbebenta Pir. Mado ng mga pangalan ng mga maliliit na drugstore sa labas ng lungsod. Ang mga gamot na dapat sana ay para sa hika ni Lita at para sa iba pang mga bata ay ibinibenta sa halagang doble ng presyo. Hindi ko na napigilan ang galit ko. Kinuha ko ang aking phone at pinindot ang record ng hindi nag-aalinlangan. Nakuhaan ko ang lahat ng mga kahon, ang mga tatak ng donasyon at ang pangalan ng kumpanyang nagpadala nito. Kailangan ko ng ebidensya. Kung hindi ako kikilos, sino ang magtatanggol sa mga bata? Olivia. Napatalon ako sa gulat. Si Lola Meding, ang matandang tagapagluto sa Miami, ay nakatayo sa sulok, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Lola Meding, bakit kising pa kayo? Tanong ko habang mabilis na ibinabalik ang phone sa aking bulsa. Lumapit ang matanda at hinawakan ang aking braso. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Nakita mo na ba? Huwag kang magpapakita sa kanila. Ang mga batang ito, sila ay nagsisilbing ginto sa mga kamay ni Doña Emilia. Hindi sila tumitingin sa pangangailangan ng mga bata, Olivia. Tinitingnan nila kung gaano kalaki ang kikitain sa bawat kwento ng paghihirap na ibebenta nila sa internet. Lola, kailangan nating gawin ang isang bagay. Hindi ito tama. Sabi ko, ang boses ko ay halos nanginginig na sa galip. Umiling si Lola Meding. Wala tayong laban sa kanila. Kahit ang gobyerno hawak nila. Pero may isang bagay na dapat mong malaman. Tumingin siya sa paligid, sinisiguradong walang nakakarinig. Ang folder na binanggit ni Bianca, matagal na itong nakatago sa opisina ni Emilia. Nandoon ang totoo mong pagkatao. Hindi kanila pinulot sa basura, Olivia. Ipinadala ka rito para itago. Bago pa man ako makapagtanong, isang ilaw ang tumama sa aming muka. Si Bianca. Nakatayo siya sa veranda, nakapamulsa at nakatingin sa amin na parang mga daga na nahuli sa bitag. Lola Meding, hindi pa dapat napapahinga na kayo? Ang malamig na boses ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa bakuran. Mabilis na naglakad palayo ang matanda, iniiwan ako mag-isa sa harap ng bodega. Lumapit si Bianca sa akin. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kayabangan. Kinuha niya ang sobre na hawak ko at tiningnan ito ng matagal bago niya ito nilukot. Ang dami mong gustong malaman, Olivia, ani Bianca habang unti-unting lumalapit sa akin. Pero sa tingin mo ba maniniwala ang mga tao sa'yo sa isang empleyado na walang record, walang pamilya at walang malinis na pangalan? Hindi mo ako matatakot, Bianca. Ang ginagawa ninyo ay krimen. Matapang na sagot ko kahit na ang totoo ay nagwawala ang aking puso sa kaba. Tumawa si Bianca, isang tawa na walang bahid ng pagkatao. Krimen ito ay negosyo. At sa negosyong ito, ikaw ang pinakamalaking asset. Sa bawat video na pinopost ko, sa bawat interview na ginagawa mo, ikaw ang mukha ng Bahay Pag-asa. Pero aminin mo, Olivia, kung malaman nilang ang bayaning kinagigiliwan nila ay isang taong walang pagkakakilan na, sa tingin mo ba ay may magtitiwala pa sa'yo? Iniwan niya ako, roon na nakatayo, ang dilim ng gabi ay tila yumayakap sa akin. Sa aking isip, isang bagong tanong ang nabuo na masakit pa sa katotohanang nakita ko kanina. Sino ba talaga ako? At bakit ako ang pinili ni Doña Emilia na paglaruan sa loob ng 2 dekada? Habang naglalakad ako pabalik sa aking silid, napansin ko ang isang liwanag na nanggagaling sa opisina ni Doña Emilia. Hindi pa siya natutulog. Alam kong ito na ang pagkakataon ko. Kung hindi ko kukunin ang folder na yon, baka hindi na ako mabigyan ng pagkakataon kailanman.
Ang pintuan ng opisina ni Doña Emilia ay bahagyang nakaawang. Huminga ako ng malalim, ang bawat tibok ng puso ko ay parang tambol na nagbababala sa aking isipan. Kailangan ko lang makita ang folder. Isang sulyap lang. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Ang opisina ay mabango ng mamahaling insenso, isang kakaibang kaibahan sa amoy ng mga bata sa dormitoryo. Sa ibabaw ng malaking mesa ni Emilia, naroon ang isang itim na leather folder. Hindi ko na pinansin ang mga dekorasyon o ang mga mamahaling gamit. Ang atensyon ko ay nakatuon lang sa folder na yon. Nang hawakan ko ang folder, nanginginig ang aking mga daliri. Binuksan ko ito. Ang unang pahina ay hindi isang birth certificate. Ito ay isang kontrata. Isang kasunduan sa pagitan ng Bahay Pag-asa at isang malaking pamilya sa Maynila, ang mga taong naghahanap ng batang mapagkakatiwalaan na magsisilbing proxy para sa kanilang mga transaksyon. At ang pangalan sa itaas ng kontrata ay ang pangalan ko. Ang sarap palang magbasa ng sarili mong sumpa, hindi ba? Napatalon ako sa gulat at muntik na mahulog ang folder. Nakatayo si Doña Emilia, sa pintuan ang kanyang mga mata ay nanilisik sa dilim. Hindi siya nagulat. Tila matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. "Nay, ano ito?" Tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong na. "Proxy, ano ang ibig sabihin nito?" Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Bawat hakbang niya ay puno ng otoridad na nagpapaliit sa aking pagkatao. "Olivia, akala mo ba ay kinupkup kita dahil sa awa? Akala mo ba ay nagpakahirap akong palakihin ka dahil gusto ko lang ng anak?" Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Ang sakit ay hindi lamang pisikal. Ito ay sampal ng realidad na nagpaguho sa aking mundo. "Pinulot kita sa basura, Olivia. Hindi ka anak ng kung sinong yaya. Ikaw ay isang taong walang legal na identidad. Kung hindi kita kinapkop, malamang ay matagal ka nang nabulok sa bilangguan o naging pulubi sa lansangan. Utang mo sa akin ang bawat hininga mo." "Hindi totoo yan," sigaw ko. "Ang luha ay nagsimula ng dumaloy. Binibenta mo ang mga gamot ng mga bata, niloloko mo ang mga donor." Tumawa siya, isang tawang puno ng pangungutya. "At sino ang maniniwala sa iyo? Sa tingin mo ba ay makikinig ang gobyerno sa isang babaeng walang birth certificate, walang family background at walang pangalan? Sa mata ng batas, ikaw ay walang sinuman, isang multo." Itinulak niya ako palapit sa mesa. "Kung susubukan mong magsumbong sisig, uraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo dahil sa pagpapanggap na isang social worker. Ipapabalita ko sa buong bansa na ang bayaning Olivia Ramos ay isang scammer na nagnanakaw ng donasyon sa sarili niyang mayam. Gusto mo bang mangyari yon?" Naramdaman ko ang paghina ng aking mga binti. Ang utang na loob na matagal kong iningatan ay naging isang kadenang pumipigil sa akin na lumaban. Ang bawat tulong na ibinigay niya sa akin sa loob ng 20 taon ay isa palang puhunan para sa kasamaang ito. "Makinig ka, Olivia?" Pabulong niyang sabi habang hinahawakan ng aking baba at pinipilit akong tumingin sa kanyang mga mata. "Mula ngayon, susunod ka sa gusto ko. Patuloy kang magiging mukha ng Bahay Pag-asa. Patuloy mong aakayin ang mga donasyon dahil kapag bumagsak ako, sigurado akong kasama ka sa hukay." Tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang upuan, tila ba tapos na ang usapan. Iniwan niya ako nakatayo doon. Ang mundo ko ay gumuho na. Wala akong birth certificate. Wala akong legal na identidad. Ang buong buhay ko ay isang kasinungalingan na binuo ng isang babaeng walang puso. Habang lumalabas ako ng opisina, sinalubong ako ni Bianca sa hallway. Tiningnan niya ako ng may kasamang awa. Isang awa na mas masakit kaysa sa sampal ni Emilia. "Sabi ko naman sa'yo, Olivia," ani Bianca. "Huwag kang makialam. Masakit ang malaman ng totoo, di ba?" Hindi ako sumagot. Naglakad ako patungo sa dormitor, yon ang mga bata. Habang nakatingin ako sa natutulog na si Lita, isang desisyon ang nabuo sa aking isip. Hindi ako magpapatalo. Kung ako ay isang multo sa mata ng batas,
Sisiguraduhin ko ang multong ito ang magiging katapusan niya. Kinabukasan, parang isang masamang panaginip ang lahat. Paggising ko, ramdam ko pa rin ang hapdi ng sampal ni Doña Emilia sa aking pisngi, pero mas matindi ang hapdi sa aking kalooban. Ang bahay na tinuring kong santuwaryo sa loob ng 2 dekada ay naging isang piitan. Lumabas ako ng silid at sinalubong ang ingay ng mga bata sa mess hall. Masaya silang kumakain ng lugaw na napakalinaw, halos kanin na may tubig lang. Tiningnan ko ang mga lalagyan ng gatas na ibinibigay namin. Ang mga ito ay mga expired na donasyon na kinuha mula sa stock na dapat sana ay itatapon na, habang ang mga sariwang supply ay patagong ibinibenta ni Bianca. Ate Olivia, bakit ang lungkot mo? Tanong ni Lita ang batang iniligtas ko sa ospital. Inabot niya sa akin ang isang bulaklak na iginuhit niya sa papel. Napanghiti ako ng pilit pero halos mabasag ang puso ko. Okay lang ako, Lita. Mag-aral ka ng mabuti, ha? Sa bawat ngiti ng mga bata, nakikita ko ang kanilang pagtitiwala sa amin. Sa akin. Sila ang nakasalalay sa balikat ko. Kung aalis ako o magsusumbong ngayon, paano na sila? Si Emilia ang may hawak ng lisensya ng MyAm. Kung magkagulo, maaring ipasara ito ng gobyerno at ikalat ang mga bata sa iba-ibang center na hindi ko sigurado kung aalagaan sila ng tama. Pumunta ako sa maliit na garden sa likod ng MyAm, ang lugar kung saan ako madalas mag-isip. Inilabas ko ang aking cellphone. Gusto kong i-post ang ebiden, siya gusto kong tumawag sa media. Pero naalala ko ang sinabi ni Emilia, sa mata ng batas, ikaw ay walang sinuman. Sinubukan kong i-check ang aking mga personal na gamit na itinago ko sa ilalim ng aking May isang lumang baptismal certificate na ibinigay sa akin ni Lola Meding noon at ilang larawan noong bata pa ako. Tinitigan ko ang aking mukha sa salamin. Sino nga ba ako? Kung ang aking pangalan ay peke, ang aking nakaraan ay katang-isip at ang aking kinabukasan ay nakatali sa isang kriminal, ano ang natitira sa akin? Habang malalim ang aking pag-iisip, biglang may lumapit sa aking likuran. Si Bianca. Hindi siya mapang-asar na yon. Mukhang pagod siya. Bakit mo ba ginagawa ito, Olivia? Tanong niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Hindi mo ba naisip na kung hindi dahil sa ginagawa naming negosyo matagal na tayong nagsara ang mga donasyon ay hindi sapat para sa pagpapalaki ng 50 bata? Ang pagnanakaw ay pagnanakaw, Bianca. Malamig kong sagot. Hindi pwedeng gawing dahilan ng pagtulong para abusuhin ang mga bata? Balang araw mauunawaan mo rin ang realidad. Sagot niya bago siya tumalikod. Ang mundo ay hindi patas. Minsan, kailangan mong pumili manatiling malinis, pero hayaan ang lahat na mamatay sa gutom o maging madumi para lang may makain sila. Pag-alis ni Bianca, nanatili akong nakatayo roon. Isang realization ang tumama sa akin. Hindi ako aalis. Kung aalis ako, ibibigay ko lang sa kanila ang buong kontrol. Kailangan kong manatili. Kailangan kong maging multo na nagbabantay sa kanila. Pumasok ako sa loob ng opisina ng social work kung saan nakatago ang mga records ng bawat bata. Binuksan ko ang isang cabinet na matagal nang hindi binubuksan. Sa pinakailalim, may isang lumang journal na naiwan ng dating social worker na pinalayas ni Emilia. Habang binabasa ko ang mga pahina, may nakita akong isang pangalan na paulit-ulit na nabanggit. Rosa. Rosa. Ang pangalang nabanggit ni Lola Meding. Sino si Rosa sa buhay ko? Bakit siya ang huling pangalang nakasulat bago ang petsa? Kung kailan ako natagpuan ni Emilia sa tapat ng MyAm. Doon ko napagtanto ang susi sa aking pagkatao ay hindi na sa mga papeles ni Emilia, kundi sa mga taong pilit niyang binura sa kasaysayan ng Bahay Pag-asa. Hindi ako multo. Ako ay isang saksi na pilit nilang ginagawang multo. Sa gabing iyon habang tahimik ang buong bahay, nagdesisyon ako. Hindi lang ako mag-iipon ng ebidensya laban kay Emilia. Hahanapin ko si Rosa. At sisiguraduhin kong sa susunod na pagtutuos namin ni Doña Emilia, hindi na ako ang taong walang pangalan na sampaling niya.
Ang gabi ay balot ng katahimikan maliban sa mahinang kalampag ng mga kaserola sa kusina. Ito ang oras kung kailan natutulog na ang mga bata at ang tanging gising ay si Lola Meding. Nakaupo siya sa isang sulok-abala sa pagbabalat ng mga gulay para sa susunod na araw. Lumapit ako ng dahan-dahan. Lola Meding, kailangan nating mag-usap. Nagulat ang matanda at mabilis na tumingin sa paligid, na masiguradong walang tao itinabi niya ang kanyang kutsil, at hinawakan ang aking kamay. Olivia, huwag kang magpapahalata. Ang mga pader dito ay may tenga. Lola, sino si Rosa? Diretsahan kong tanong. Nakita ko ang pangalan niya sa lumang journal ng dating social worker. Sabi niya siya ang susi. Bumuntong hininga ang matanda. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Si Rosa ang pinakamabuting yaya na nakilala ko rito bago pa man dumating si Doña Emilia. Siya ang nag-aalaga sa akin nung nagsisimula pa lang ang Mayam. Pero noong taong 1998, bigla siyang nawala. Sabi ni Emilia nagnakaw daw si Rosa ng pera at tumakas. Pero alam kong hindi totoo yon. Bakit niyo nasasabing hindi totoo? Dahil bago siya nawala, nagtapat siya sa akin na nakita niya ang isang transaksyon ni Emilia pagbebenta ng sanggol sa isang mayamang pamilya. Ipinagpalit ang bata sa malaking halaga. Nang matuklasan ni Emilia na alam ni Rosa ang lihim, tinaniman niya ito ng ebidensya at pinalabas na magnanakaw. Nanlamig ang buong katawan ko. At ano ang kinalaman ko kay Rosa? Kinuha ni Lola Meding ang isang lumang sobre na nakatago sa loob ng kanyang apron. Nung gabing yon bago siya pinalayas, ipinakiusap niya sa akin na itago ito. Sabi niya kung sakaling maging matanda na ang bata, ibigay ko ito. Pero natakot ako, Olivia. Natakot ako para sa buhay ko. Pinuksan ko ang sobre. Sa loob nito ay isang maliit na larawan ng isang babaeng may malambing na mga matahawak, ang isang sanggol na may suot na maliit na pulang bracelet. Sa likod ng larawan may nakasulat, para sa aking anak si Olivia. Hindi kita tatalikuran, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Anak ako ni Rosa. Hindi siya nawala, Olivia? Pabulong na sagot ni Lola Meding. Ipinadala siya ni Emilia sa isang institusyon sa malayo sa isang lugar kung saan sasabihing baliw siya para walang maniwala sa sasabihin niya. Doon siya itinapon dahil alam niyang kapag lumabas ang totoo, guguho ang lahat ng itinayo ni Emilia. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Ang galit na nararamdaman ko ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Hindi lang pala ako isang asset para sa kanya. Ako ay anak ng taong pinatay niya ang danggal para lang maprotektahan ang kanyang kasinungalingan. Nasaan siya ngayon, Lola? Tanong ko. Sa San Ignacio Asylum. Yon ang huling balita ko, pero Olivia, delikado ang pupunta roon. Kailangan mo ng matibay na dahilan para makapasok. Tumayo ako at pinunasan ang aking mga luha. Gagawin ko. Hindi ako papayag na habang buhay na lang siyang mabubulok doon, habang ang babaeng yon ay namumuhay sa karangyaan gamit ang pangalan ko. Pero Olivia, pigil ni Lola Meding, paano kung pagdating mo ron, hindi ka na niya makilala 20 taon na ang nakalilipas? Kahit hindi niya ako makilala, kilala ko ang sarili ko ngayon. Sagot ko nang may diin. At sisiguraduhin kong malalaman niya na ang anak niya ay hindi nawala, kundi lumaban. Pagtalikod ko, nakita ko si Bianca na nakasandal sa may pintuan, nakikinig sa aming usapan. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng pagtataka. Ang ebidensya na hawak ko ngayon ay hindi lang basta papeles. Ito ay bala na kaya magpabagsak sa buong imperyo ni Doña Emilia. Mabilis na naglakad palayo si Bianca. Pero hinabol ko siya. Hindi na ako nag-atubili. Kailangan ko siyang makausap bago pa niya sabihin kay Emilia ang tungkol sa nalaman ko. Bianca, sandali! Tawag ko. Huminto siya sa may dulo ng hagdanan, ang anino ng post ay bumabalot sa kanyang mukha. Ano? Gusto mo bang ipakulong ako dahil sa narinig ko? Hindi, sagot ko habang humihingal. Gusto kong malaman mong totoo.
Anak ako ni Rosa ang yaya na pinalayas ni Nanay Emilia. Siya ang taong tinapon niya sa asylum para lang mapanatiling tahimik ang tungkol sa mga illegal na adoptions niya. Tumingin si Bianca sa akin. Ang mga mata niya ay nag-aalinlangan. Anong kinalaman niyan sa akin? Bianca, kilala kita. Alam kong hindi mo gusto ang ginagawa ninyo. Nakikita ko sa mga mata mo tuwing pinipilit kang kumuha ng litrato ng mga batang nagugutom para lang makakuha ng donasyon. Hindi ba nakakasuka yon? Tumalikod si Bianca, pero nakita ko ang bahagyang pagninig ng kanyang balikat. Hindi mo naiintindihan. Kung susubukan kong tumangi ako naman, ang isusunod niya. Sabi niya kung hindi ako susunod, ibubunyag niya ang nakaraan ng tunay kong ina. Sabi niya ang nanay ko raw ay isang kriminal na tumakas sa batas. At naniniwala ka sa kanya? Tanong ko. Hindi ba siya rin ang nagsabing scammer ako? Hindi ba siya rin ang nagsabing magnanakaw si Rosa Bianca? Ginagamit kanya para maging katulad niya? Ayaw niyang maging malaya ka dahil kapag malaya ka, hindi ka na niya makokontrol. Tumahimik ang paligid. Tanging ang mahinang huni ng kuliglig ang naririnig. Dahan-dahang humarap si Bianca at sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoong siya, hindi ang mapang-asar na Bianca, kundi ang batang babaeng takot na takot. Ano ang plano mo? Tanong niya ng pabulong. Kailangan kong makapunta sa San Ignacio Asylum. Kailangan kong makita si Rosa. Pero kailangan ko ang tulong mo. Kailangan ko ang mga files ng transaksyon na hawak mo. Alam kong itinatago mo ang mga orihinal na resibo sa cloud account mo. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Paano mo nalaman? Napansin ko ang syncing ng tablet mo sa computer mo noon. Bianca, ito na ang pagkakataon natin. Kung hindi natin ito gagawin ngayon, habang buhay tayong magiging anino ni Emilia. Lumapit si Bianca sa akin. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kapag nahuli tayo, Olivia, patay tayo. Hindi tayo mahuhuli kung magiging matalino tayo. Sagot ko. Mula ngayon magpapanggap tayong magkaaway. Ipagpatuloy mo ang pagkuha ng mga pictures pero gawin mo ito ng patago. Ibigay mo sa akin ang access sa mga files kapag wala siya. Ako ang magiging mukha ng Bahay Pag-asa sa labas, habang ikaw ang magiging mata ko sa loob. Tiningnan ako ni Bianca ng matagal. May pag-aalinlangan pa rin, pero dahan-dahan siyang tumanggo. Pero may kapalit ito. Kailangan mong pangakuan ako na ililigtas mo rin ang ina ko kung nasaan man siya. Pangako, sagot ko. Sa sandaling yon, isang hindi inaasahang alyansang nabuo. 2 babaeng pinalaki sa ilalim ng anino ng parehong halimaw. Hindi kami magkaibigan at siguro hindi kami magiging magkaibigan kailanman, pero sa oras na ito kami ang magiging katapusan ni Doña Emilia. Habang naghihiwalay kami ng direksyon, napatingin ako sa bintana ng opisina ni Emilia. Nakasilip siya sa amin mula sa itaas. Ang kanyang figura ay parang isang ibong mandaragit na nagbabantay. Hindi niya alam ang biktima na itinuring niyang walang kalaban-laban ay nagsisimula na palang magtanim ng binhi ng kanyang pagkawasak. Ang sumunod na mga araw ay parang paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Kailangan kong maging maingat sa bawat kilos at salita. Sa harap ng publiko si Doña Emilia ay nananatiling ang banal na ina ng Bahay Pag-asa, habang ako naman ang masunuring anak na laging nakangiti sa harap ng kamera. Pero sa likod ng mga pintuan, isa na akong strategist. Nagsimula ang aking plano. Gamit ang aking access bilang social worker, sinimulan kong i-audit ang mga donors list na hawak ng May-am. Sa tulong ni Bianca, napasimpleng nag-iiwan ng access sa kanyang tablet sa banyo ng opisina tuwing lunch break, nakuha ko ang mga digital na kopya ng mga resibo na hindi pa nade-delete. Nakakapangilabot ang nakita ko. Hindi lang pala mga gamot ang ibinibenta nila. May mga listahan ng mga batang inilipat sa ibang pamilya, ang mga tawag nila ay adoption. Pero ang nakasaad sa mga papeles ay transfer of guardianship na may katapat na donation fee na umaabot sa 100,000 piso.
Ang mga perang ito ay hindi pumasok sa account ng Bahay Pag-asa, kundi sa personal na offshore account ni Emilia. Olivia, ito ang pinakabagong patch, pabulong na sabi ni Bianca isang hapon habang nag-aayos kami ng mga donasyong damit. Isinilid niya ang isang USB drive sa loob ng bulsa ng aking apron. Ito ang transaksyon para sa susunod na linggo. May isang pamilyang mayamang galing Manila na bibisita para pumili ng bata. Sino ang bata? Tanong ko, ang dibdib ko ay kumakabog sa galit. Si Lita, sagot ni Bianca, ang boses niya ay basag. Gusto nila ng batang mabilis makuha ang loob ng mga tao. Alam mo naman si Lita, napaka-expressive niya. Perfect daw siya para sa PR nila. Hindi ako nakapagsalita. Si Lita ang batang iniligtas ko sa ospital. Ang batang nagbigay sa akin ng drawing ng bulaklak ay ibebenta na parang produkto sa supermarket. Hindi ko hahayaan na mangyari ito, mariin kong sabi. Anong gagawin mo kung pigilan mo sila magdududa si Emilia? Paalala ni Bianca. Hindi ko sila pipigilan na yon. Sagot ko habang nakatingin sa USB drive. Gagamitin ko ang kanilang pagbisita para mahuli sila sa aking sariling paraan. Kinagabihan, nakipag-ugnayan ako sa isang kakilala ko sa DSWD, Department of Social Welfare and Development, na alam kong matino ang prinsipyo. Hindi ako pwedeng pumunta ng direkta dahil alam kong hawak ni Emilia ang ilang mataas na opisyal. Pero maaari akong magpadala ng anonymous tip na may kasamang matibay na ebidensya. Sinimulan kong i-compile ang mga resibo, ang bank statements na nakuha ko mula sa tablet ni Bianca, at ang mga testimonya na sinulat ko based sa aking mga obserbasyon sa loob ng ilang taon. Lahat ng ito ay inilagay ko sa isang folder na naka-encrypt. Sa gitna ng aking ginagawa, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Si Doña Emilia. Ano ang ginagawa mo, Olivia? Tanong niya, ang boses niya ay kalmado pero nakakatakot. Mabilis kong na-minimize ang window sa screen ng computer. Nag-aayos lang po ako ng report para sa mga donor para bukas na eh. Lumapit siya at tumingin sa screen. Ang kanyang mga mata ay nananuri. Siguraduhin mong tama ang nilalagay mo. Ayokong magkaroon ng kahit anong pagkakamali sa harap ng ating mga bisita bukas. Opo, Nay. Naiintindihan ko. Sagot ko habang pinipilit na hindi manginig ang aking mga kamay. Pag-alis niya, huminga ako ng malalim. Konti na lang. Ang trap na inihahanda ko para sa kanya ay hindi lang basta pagbubunyag ng kasinungalingan. Ito ay pagtatapos ng kanyang buong pagkatao. Habang nakatingin ako sa mga dokumento sa screen, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Hindi na lang ito tungkol sa akin or kay Rosa. Tungkol na ito sa kinabukasan ng 50 batang umaasa sa amin. Ang susunod na hakbang ko ang pagpunta sa San Ignacio Asylum. Iyon ang huling piraso ng puzzle na kailangan ko bago ko bitawan ang huling alas. Ang San Ignacio Asylum ay isang lugar na tila kinalimutan na ng panahon. Matatagpuan ito sa dulo ng isang mabatong kalsada na papaligiran ng matataas na pader na may mga barbed wire. Ang hangin dito ay amoy, amag at gamot na nakakasulasok. Gamit ang isang peking dokumento na hiningi ko sa isang kakilala sa ospital na magpapakilala sa akin bilang bagong volunteer social worker mula sa DSWD, nakapasok ako sa loob. Doon siya sa Ward C, ang pinakamatahimik na pasyente. Turo ng nurse sa akin. Nang makita ko si Rosa, halos hindi ko siya nakilala. Ang babaeng nasa larawan na hawak ko ay tila naglaho, napalitan ng isang payat at maputlang babae na nakaupo lang sa sahig, nakatitig sa kawalan. 20 taon sa lugar na ito ang pumatay sa kanyang diwa. Dahan-dahan akong lumapit. Rosa? Hindi siya tumugon. Lumuhod ako sa tabi niya at inilabas ang maliit na pulang bracelet na nakatago sa sobre ni Lola Meding. Nang makita niya ito, isang maliit na kislap ang gumalik sa kanyang mga mata. Olivia? Pabulong niyang sabi, ang boses ay parang kalawang na nagkikiskisan. Ako ito, Rosa. Ako si Olivia. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga ito.
Patawarin mo ako kung natagalan ako. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong maniwala ako sa kasinungalingan niya. Biglang humigpit ang hawak niya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Hindi ka dapat nandito. Ilalayo ka niya si Emilia. Gagawin niya ang lahat para manatili nakabaon ng katotohanan. Hindi na siya makakagalaw, Rosa. Handa na ang lahat. Kailangan ko lang ang patotoo mo. Kailangan kong malaman kung paano niya kinuha ang pangalan ko at kung ano ang kinalaman ng mga pamilyang kumuha sa mga bata. Sa gitna ng kanyang panginginig, nagsimulang magsalita si Rosa. Noong 1998, nakita ko siyang may kausap na mga taong may dalang maleta ng pera. Hindi lang isa ang transaksyon. Bahagi siya ng isang network. Binabayaran niya ang mga doktor para palabasing patay ang mga sanggol na ipinapanganak para lang maibenta sa mga pamilyang walang anak. At ikaw ang unang bata na itinago niya para gawing display na tagumpay ng kanyang charity. Habang nagsasalita siya, inilabas ko ang aking recorder. Bawat salita ni Rosa ay isang matalas na kutsil, yun na pumuputol sa bawat kasinungalingan ni Emilia. Kailangan natin ilabas ka rito, sabi ko. Hindi na kailangan, Olivia. Sagot niya habang hinihimas ang aking mukha. Ang kailangan lang ay ilabas mo ang katotohanan. Yan ang tanging paraan para maging malaya tayong dalawa. Huwag kang matakot. Ang tinig ko ay tinig mo na rin. Nang lumabas ako ng San Ignacio, ramdam ko ang bigat ng dala kong recorder. Ang boses ni Rosa ang magiging huling piraso ng alas. Pero paglabas ko ng gate, nakita ko ang isang pamilyar na itim na sasakyan na nakaparada sa tapat. Bumukas ang bintana nito at doon nakita ko ang mukha ni Doña Emilia. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang ginagawa mo? Sabi niya, ang ngiti niya ay puno ng banta. Masyado ka mabilis, Olivia, pero sa kasama ang palad ang laro ay hindi patapos. Umalis ang sasakyan at iniwan akong nakatayo roon na may halong kaba. Alam na niya. Alam niyang nahanap ko na si Rosa. Mabilis ang takbo ng puso ko, alam kong susunod na hakbang niya ay ang pagbura sa amin ng tuluyan. Kailangan ko nang gumalaw. Ang laro ay tapos na sa kanyang paningin, pero sa akin, ito ay simula pa lang mang paghihigan. Ramdam ko ang bawat segundo na lumilipas. Pagbalik ko sa bahay, pag-asa ang atmosfera ay kakaiba. Tahimik. Masyadong tahimik. Nakita ko si Bianca sa kusina. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang naghuhugas ng pinggan. Nang mapansin niya ako, mabilis niya akong hinila sa loob ng isang supply closet. Olivia, umalis ka na? Pabulong niyang sabi, ang boses ay puno ng takot. Nalaman na niya lahat. Nakuha niya ang USB drive na iniwan ko sa tablet ko. Alam na niya ang tungkol sa mga dokumento. Ano ang gagawin niya? Tanong ko, sinusubukang manatiling kalmado kahit ang mundo ko ay guguho na. Ang anniversary gala bukas. Gagamitin niya yon para ipakita ang video ng mga bata at ang mga financial records na pinek niya. Ipapasa niya ang lahat ng kasalanan sa iyo. Ipapalabas niyang ikaw ang utak ng lahat ng anomalya. Iaakusa kanyang nagnakaw ka para sa sarili mong bulsa. At ang mga ebidensyang hawak mo ay ituturing niyang fabricated evidence. Napangiti ako ng mapait. Kaya pala gano'n na lang ang kumpiyansa niya kanina. Akala niya ay mahina pa rin ako. Bianca, hindi siyang magpapatakbo ng show bukas. Tayo ang gagawa nito. Sagot ko habang inilalabas ko ang recorder mula sa asylum at ang mga file na na-encrypt ko na sa cloud. Anong ibig mong sabihin? Sa anniversary gala lahat ng malalaking donor at media ay naroon. Iyon ang pagkakataon natin. I-hack natin ang system ng projector. Kapag sinimulan na niya ang kanyang speech, ilalagay natin ang video na nakuha natin ang mga testimony, ang mga resibo at ang boses ni Rosa. Pero Olivia, pag ginawa natin yon tapos na ang Bahay Pag-asa. Ipapapasara ito ng gobyerno. Pag-aalala ni Bianca. Ang Bahay Pag-asa na pinapatakbo ng isang kriminal ay hindi na tahanan, Bianca. Ito ay bilangguan.
Mas mabuting magsimula tayo sa wala kaysa sa itayo ang ating kinabukasan sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Kinabukasan ang gabi ng gala ay puno ng mga mararangyang bisita. Nakasuot si Doña Emilia ng isang mga haling gown na kang-iti habang kinakamayan ang mga senador at negosyante. Sa gitna ng entablado nakatayo ako. Ang puso ko ay nakikipagkarera sa kaba. Isang karangalan na makita kayong lahat. Simulang speech ni Emilia, ang boses ay punong-puno ng pagpapakumbaba. Sa loob ng 3 dekada, inalay ko ang buhay ko para sa mga batang ito. Pero sa kabila ng aking pagmamahal, may mga taong sumubok na sirain ang ating pundasyon. Isang taong pinalaki ko na parang tunay na anak na ngayon ay ninanakawan tayo. Tumingin siya sa direksyon ko. Nakangisi siya. Olivia Ramos, maaari ka bang umakyat dito? Umakyat ako sa entablado. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Ang mga kamera ay nakatutok hinihintay ang aking reaksyon. Nakita ko si Bianca sa likod ng tech booth naghihintay ng aking senyas. Bago ka magsalita, sabi ni Emilia habang inaabutan ako ng mikropono. May inihanda akong video para sa ating mga bisita. Isang pagpapakita ng tulay na kulay ng taong nagkunwaring tapat. Pinindot niya ang remote. Inaasahan ng lalabas ang mga pinek niyang ebidensya. Pero ang lumabas sa malaking screen ay ang boses ni Rosa na sinusundan ng mga resibo ng mga transaksyon at ang video ng pakikipagnegosasyon niya sa mga mamimili ng bata. Natigilan si Emilia. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang maputlang muka na puno ng takot. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang mga kamera ay lumipat sa kanya. "Ano ito?" sigaw ni Emilia desperadong pinipindot ang remote. "Ito ay peke, Olivia. Anong ginawa mo?" Humarap ako sa mikro. Pono ang boses ko ay matatag at malinaw. "Hindi ito peke, Doña Emilia. Ito ang katotohanan na 20 taon mo nang itinatago." Ang buong hall ay napuno ng ingay. Ito na ang katapusan ng kanyang paghahari. Ang malaking screen sa entablado ay nagpapatuloy sa pag-flash ng mga dokumento, mga bank statement, mga medical records na binago, at ang mukha ni Emilia habang nakikipag-usap sa mga taong bumibili ng sanggol. Ang bawat bulong ng mga bisita ay unti-unting naging malakas na ungol ng pagkagalit. "Napakawalang hiya!" sigaw ng isang donor na babae sa unahan. Si Doña Emilia ang babaeng nakasanayan nating makitang matikas at puno ng kapangyarihan ay nagsimulang manginig. Sinubukan niyang agawin ang mikropono sa akin pero mabilis akong umiwas. Ang mga security personnel na dapat ay napoprotect sa kanya ay nakatayo lamang, naguguluhan kung kanino dapat sumunod. "Hindi niyo ako pwedeng gawin ito. Ako ang nagtayo ng lahat ng ito." Sigaw niya ang kanyang tinig ay naging garalgal. Tumingin siya sa mga tao, umaasang may kakampi pa siya. Pero lahat ng mga mata ay puno na ng pandidiri. "Ang bahay pag-asa ay hindi sa iyo, Emilia." Mariin kong sagot habang ang boses ko ay umaalingaw-ngaw sa buong hall. "Ang mayam na ito ay para sa mga bata, hindi para sa iyong persona na negosyo." Sa pintuan ng hall, nakita ko ang pagdating ng mga awtoridad kasama ang ilang opisyal ng DSWD. Hindi na ito usapang pampamilya. Ito ay usapang kriminal. "Doña Emilia Ramos," wika ng opisyal habang hawak ang warrant of arrest. "Inaaresto ka namin sa kasong child trafficking, estafa at illegal detention." Sa sandaling yun, ang maskara ng Santa ay tuluyan ng gumuho. Si Emilia ay bumagsak sa sahig hindi dahil sa pananakit, kundi dahil sa bigat ng lahat ng kasalan ng humabol sa kanya. Hindi na siya ang donya na kinatatakutan ng lahat. Siya ay isa na lamang matandang babaeng kinain ng kanyang sariling kasakiman. Habang nilalabas siya ng mga pulis, dinaanan niya ako. Tumingin siya sa akin ng may halong puot at lungkot. "Akala mo ba panalo ka na? Wala kang pangalan, Olivia. Kahit mabulok ako sa kulungan, habang buhay kang magiging multo." "Hindi na po ako multo.
Sagot ko habang nakatingin sa kanya ng diretso sa mga mata. Dahil na yon, alam ko na kung sino ako. At ang pangalan ko ang magiging susi para itama ang lahat ng maling ginawa mo. Nang tuluyan siyang mailabas, ang buong hall ay bumalot sa katahimikan. Si Bianca ay lumapit sa akin, ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Ginawa natin ito, bulong niya. Hindi pa tapos, Bianca, sagot ko habang miyayakap siya. Ngayon ang simula ng paglilinis natin. Ang mga bata, ang mga tunay na biktima ng lahat ng ito ay nagsimulang lumapit sa entablado. Si Lita na iniligtas ko noon ay humawak sa aking kamay. Sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng pagbagsak ng Bahay Pag-asa, nakita ko sa kanilang mga mata ang isang bagay na matagal na nilang nawala. Ang pag-asa na hindi ibinebenta at ang tahanan na hindi negosyo. Hindi ito ang happy ending na nakikita sa mga pelikula na biglang nagiging maayos ang lahat. Alam kong mahaba ang proseso ng investigasyon, marami pang papeles na kailangang ayusin at maraming sugat na kailangang hilumin. Pero sa gabing yon, sa gitna ng mga guho ng imperyo ni Emilia, naramdaman ko ang unang pagkakataon na tunay akong malaya. Wala na ang multo. Ang nakatayo sa harap ng maraming tao ay si Olivia Ramos, isang anak, isang tagapagtanggol at isang taong hindi na kailanman magpapasa ilalim sa kahit sinong mapang-ape. Ang mga sumunod na araw ay parang bagyo. Ang Bahay Pag-asa ay pansamantalang isinara ng DSWD para sa malawakang investigasyon. Ang mga balita tungkol kay Doña Emilia ay laman ng bawat pahayagan at social media, isang napakalaking iskandalo na yumanig sa buong komunidad. Sa loob ng detention cell, hindi na ang marangyang Doña Emilia ang makita ko, kundi isang babaeng nawawala na ng katinuan. Nang dumalaw ako, wala siyang ibang ginawa, kundi ang sumigaw at isumpa ako. Wala kang mapapala, Olivia. Ang mga taong kasabot ko ay may mga pangalan, hindi nila hahayaang. Mabagsak ako ng mag-isa. Sigaw niya, ang kanyang mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa rehas. Hindi kanila tutulungan, Emilia. Mahinahon kong sagot. Dahil ang mga taong yun, kapag nakita nilang malapit ka na sa dulo, ang unang magtutulak sa'yo para hindi sila madamay. Iniwan ko siya roon. Hindi na siya ang taong dapat kong katakutan. Ang tunay na laban ay wala na sa kulungan nandoon, na ito sa pag-aayos ng buhay ng mga batang naapektuhan. Samantala si Bianca ay totoo sa kanyang pangako. Ibinibenta niya ang lahat ng kanyang mga mamahaling gamit, pati na ang apartment na ipinundar niya gamit ang perang mula sa masamang paraan para ibalik sa pondo ng may-ama. Hindi na siya ang maarte at mapagmataas na Bianca. Ngayon nakikita ko na ang pagtitiyagan niya sa paglilinis ng dormitoryo at pag-aalaga sa mga bata. Isang hapon, habang nag-aayos kami ng mga dokumento sa opisina, may dumating na sulat mula sa korte. Ang aking legal identity bilang si Olivia Ramos ay pansamantalang kinilala sa ilalim ng Special Protection of Children Act dahil sa mga ebidensyang naipon namin. May pagkakataon na tayo, Olivia? Sabi ni Bianca habang tinitingnan ng papel. Pagkatapos ng lahat ng ito, pwede na tayong magsimula ng tama. Salamat, Bianca. Kung wala ka, hindi ko kakayanin ang lahat ng ito. Tumitig si Bianca sa akin. Alam ko, pero ang tunay na testamento ng husti, siya ay hindi ang pagkakulong ni Emilia, kundi ang kung paano natin mabubuo ang Bahay Pag-asa ng walang halong panloloko. Sa gabing iyon, nagtungo ako sa bahay ni Lola Meding. Ibinigay niya sa akin ang huling gamit na itinago niya para sa akin, isang lumang diary ni Rosa. Sa loob nito, nabasa ko ang lahat ng kanyang sakripisyo. Hindi pala siya basta yaya. Isa pala siyang social worker na katulad ko na noon pa man ay lumalaban na sa mga katiwalian sa loob ng sistemang ito. Ang luha ay kusang dumaloy sa aking mga pisngi. Hindi ako nag-iisa. Ang tapang ko ngayon ay galing sa dugo ng babaeng nagbigay sa akin ng buhay. Habang pauwi ako, nakita ko ang mga bata na naglalaro sa bakuran ng Miami. Wala na ang takot sa kanilang mga mukha. Hindi na nila kailangang mag-arten, nagugutom para sa video.
Hindi na sila kailangang maging produkto. Sila ay mga bata na lamang malaya masaya at may kinabukasan. Ang imperyo ni Emilia ay gumuho na. Ang mga korap na opisyal na kasabwat niya ay nagsisimula na ring ma-expose sa tulong ng mga ebiden yang ibinigay namin sa NBI. Ang hustisya ay hindi lang isang salita. Ito ay isang proseso na nagsisimula sa isang tao na may lakas ng loob na sabihing tama na. 6 na buwan ang lumipas. Ang Bahay Pag-asa ay hindi na ang lugar na puno ng pait at takot. Ang mga pader ay pininturahan ng maliliwanag na kulay at ang bawat sulok ay hindi na ginagamit para sa paggawa ng mga scripted videos, kundi para sa pag-aaral at paglalaro ng mga bata. Sa ilalim ng pamumuno ng isang bagong lupo ng mga direktor na pinili ng DSWD at sa tulong ng aking pagiging program director, naging isang tunay na santuwaryo na ang MyAm. Wala nang sapilit ang pag-iyak sa harap ng kamera. Ang bawat tulong na natatanggap namin ay diretso sa pagkain, edukasyon at kalusugan ng mga bata. Ngayong umaga, may isang espesyal na bisita sa garden. Kasama ko si Rosa. Matagal na proseso ang pagpapagaling sa kanyang kaisipan at katawan, pero sa tulong ng mga doktor at ng aking matiyagang pagbabantay, unti-unti na siyang nakakaalala. Hindi na siya ang babaeng nakaupo lang sa sahig sa asylum. Ngayon, nakaupo siya sa bench, pinagmamasdan ang mga bata habang nagtatanim ng mga bulaklak. Ang ganda na ng lugar na ito, Olivia, mahinang sabi ni Rosa. Ang kanyang boses ay hindi nagaling sa isang lugar ng lungkot. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Dahil sa iyo, eh. Dahil sa katapangan mo noon nakatayo ako rito ngayon. Hindi kami nagyakap ng mahigpit o umiyak ng todo. Sapat na ang malaman naming pareho kaming narito. Ang 20 taon na nawala sa amin ay hindi na maibabalik. Pero ang oras na natitira ay sapat na para bumuo ng mga bagong alaala. Hindi ko man siya matatawag na nanay sa harap ng maraming tao sa bawat pagkakataong tinatawag niya akong anak. Nararamdaman ko ang paghilom ng mga sugat sa aking puso. Si Bianca naman ay malayo na ang narating. Matapos ang kanyang probationary period at pagtulong sa pag-aayos ng mga accounting records, nagdesisyon siyang gumalik sa pag-aaral. Nag-enroll siya sa social work at madalas siyang bumibisita rito para mag-volunteer. Ang dating mapagmataas na Bianca ay isa na ngayong mas mapagkumbabang babae. Olivia, tawag niya, habang papalapit sa amin bit-bit ang isang folder. Dumating na ang desisyon ng korte. Tuluyan ang ipinasa ang pagmamay-ari ng MyAm sa ilalim ng bagong board. Wala na si Emilia. Wala na ang kanyang mga kasabwat. Mumiti ako. Ang balitang ito ang huling kabanata ng madilim na nakaraan. Si Doña Emilia ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo at ang kanyang pangalan ay naglaho na sa listahan ng mga bayani ng komunidad. Ang kanyang karma ay hindi lamang ang pagkakulong, kundi ang pagkakita sa kanyang sarili na maging senyales ng babala sa lahat ng mga taong akala ay nasa itaas sila ng batas. Bago matapos ang araw, inilabas ko ang lumang larawan ni Rosa at ang pulang bracelet na iningatan ko, ibinigay ko ito sa kanya. Nay, hindi tayo biktima ng kahapon. Tayo ang may-ari na bukas. Sabi ko. Tiningnan niya ang mga bata na nagtatawanan sa malayo. Sa kanilang mga mata, wala na ang anino ng pagmamalupit ni Emilia. Ang Bahay Pag-asa ay tunay ng naging tahanan. Habang papalubog ang araw, tumayo ako at tiningnan ang buong paligid. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagbagsak ng masama. Ito ay ang kakayahang magpatuloy magpatawad hindi para sa kanila, kundi para sa sarili at magmahal nang hindi kailangang magbayad ng anumang utang na loob. Ang kwento ni Olivia Ramos ay hindi nagtatapos sa paghihigante. Nagsisimula ito sa pagtuklas sa sarili. At sa bawat batang humahawak sa aking kamay, alam ko na ang bawat paghihirap, bawat luha at bawat laban ay naging sulit. Ang Bahay Pag-asa ay malaya na. At sa wakas, malaya na rin ako.